Nakakagulat na balita ito at hindi tayo makakapaniwala dahil sa ating gold reserve pala ay tumaas na. Galing sa 121 tons, ngayon ay meron na tayong 190 tons of solid gold bars. At hindi lang yan, tumaas ang ating gross income reserve ng $3 billion. Naku, grabe. Itong Marso lang nangyari ang pagtaas na ito. At hindi lang yan, merong mga proyekto pala si PBBM na trilyones ang halaga at marami ang nagtaka kung saan nakakuha ng panggastos at paano lumaki at dumami ang ating gold reserve at kung paano rin tumaas ang ating GIR. Kaya eto atin muna panoorin ang balita courtesy sa atin ng ating kaibigang sa iyong araw. Totoo na ito ayon sa balita. Tumaas ang percentage ng gold reserve sa ating bansa. Hindi ito fake news. Ang tanong ay, galing ba ito sa Marcos rule? Bakit sobrang revolutionize ang infrastructure projects ni Pangulong Bongbong Marcos? Pinakamlaki sa kasaysayan. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserve. So ito meron tayong titingnan dito mga kababayan sa Bangko Sentral ito na website. Ito nakalagay, Media and Research Press Releases BSP Statement on Gold Reserve, date February 24, 2025, bago lang. So ito, the country's gross international reserve, GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP in order to maintain international stability and convertibility of the Philippine peso and meet any foreseeable net demands on Bangko Sentral for foreign currencies. The country's GIR is not used for any purposes other than meeting the country's forex requirements. Thus, to manage the country's external accounts, among the other function, the BSP has been buying and selling over the years as part of its core functions. When the BSP sells gold, the proceeds revert and stay within GIR. Last year, the GIR rose to $106.3 billion from 103. So merong $3 billion na pagtaas galing sa 2023. After 2 years, ngayong 2025, nitong February ay from 103 billion ay nagiging 106. So merong $3 billion na pagtaas ng ating gold reserve. So totoo ang balitang ito. Kahit tingnan natin sa ibang mga dito sa Radio Pilipinas, ganon din ang balita. GIR ng bansa, okay, ito yung GIR niya. Ito, tinatayang tumaas sa 106 billion ang gross international reserve nitong Pebrero mula sa 103 noong nakaraang Enero. So 3 billion, totoo. 3 billion ang pagtaas. Ayan, galing sa Enero at ngayong Pebrero ay nagiging 106 billion from 103 billion. Yan ay ayon sa radyo publiko. Kaya totoo, kahit saan dito, dito foreign reserve tumaas, 104 billion, lahat tumaas Nagtaasan ang ating gold reserve kahit sa kahit dito sa AI na to sa Google na to.
Ito, base sa preliminary data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ang gross international reserve na dolyar. Iba pang foreign currencies at gold na pwedeng pambayad sa mga external obligation, tumaas ng 106 billion 0.7 nung nakalipas na buwan, noong Marso. Mula sa inita lang 103 lamang, 103 billion ay nagiging 106 billion noong nakaraang Pebrero lamang to. Kaya totoo ang pagtaas ng ating gold reserve, ibig sabihin walang ninakaw na ginto. Peke ang pinalabas ng mga DDS na nagnakaw ng ginto si PBBM. Ginto ng Pilipinas biglang tumaas. Pero teka, bakit di mo ba alam ang tunay na dahilan? At huwag kang magmadali. Dahil kung akala mo alam mo na ang lahat, baka dito mo pa lang matutupasan ang totoong yaman ng bayan. Bakit nga ba sobrang revolutionary ang Build Better More projects ni Pangulong Bongbong Marcos? May nagsabing ito raw ang pinakamalaking sa kasaysayan. Pero saan nga ba nanggaling ang pondo? At totoo ba yung sabi-sabi tungkol sa Marcos Rule? I said, Wait lang, shouldn't bago kill ka me mag-charge, because alam mo muna ang buong istorya. Ayon sa nakarang datos, tumaas ang percentage deposits ng gold reserve ng ating bansa. Ito mga kababayan, no? Di ba last year ang ating gold reserve sa timbang ay meron tayong 121 or 120 na gold reserve in terms of tons. Tonelada ay meron tayong 121 tons na gold reserve in gold bars. At ngayon ay tumaas ang ating gold reserve in terms of gold bars. Meron na tayong 197.9, almost 198 tons. Kaya ilang tons bang naidagdag? So from 21 nagiging 97. So merong magkano ba? Mga 50 tons o 60 tons ang naidagdag. Yun yung nangyari nung, di ba, nung nakaraang 3 buwan na nagbenta tayo ng gold bars. Ito yung dahilan. Ang sabi naman, ang issue naman ng mga didishit ay sabi nila nagbenta daw si PBBM, nagnakaw daw ng gold bars. Wala namang ano doon si PBBM. Hindi siya yung nagkalakal niyan. Ang BSP ang nagkakalakal ng ating mga gold bars ang nagbenta. At binenta nila yon dahil mataas ang presyo. Kaya nang bumalik ito na yung nangyari. Nang pagbalik ay lalong dumami ang ating gold bars. Ang timbang, ang tonelada ay tumaas from 121 tons na gold reserve ay nagiging 197.9 tons ang ating gold reserve ngayon. Kaya walang ninakaw na gold bars. Pero mayroong ibinenta, pero nang bumalik ay nagiging 50 tons ang naidagdag. More or less, estimate ko lang yan. Hindi naman ako nag-calculator ngayon, mga kababayan. Kaya maganda talaga ang rehimin, ang gobyerno ngayon ni PBBM, kahit na ang daming bumabatikos, hindi naman marami, isang grupo lang naman, ang DDS lang naman. Kung ano-anong ginagawang mga kwento, di ba? Imbis na nagbenta ng gold bars para magkaroon ng profit ang Bangko Sentral, sinisiraan. Sinasabi na nagnakaw daw si PBBM. Ngayon ay nagiging 197 tons ng ating gold reserve. Paano yan, di ba? Mga DDS. Paano yan? Magic ba yan? Kahit saan nyo yan tingnan na Google, i-search nyo ay ganyan ang lalabas. Kasi hindi naman to kinuha na article sa mga gumawa-gawa lang. Yan ay talagang galing sa Bangko Sentral ng mga datos. Okay, so patuloy tayo sa ating kaibigang sa iyong araw sa magandang balitang ito. Pinakamalaki at pinakamataas sa Southeast Asia at tumaba ang Marcos Gold. Pero bago natin talakayin yan, atin munang tingnan ang Build Better More. Hindi lang basta build. Simula pa lang ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. 198 infrastructure, flagship projects na ang agad na nailagay. Pero ito ang twist, 124 ito ay bagong-bago. Ibig sabihin, hindi lang ito continuation,
Ito ang tanong nga dyan kasi mismo yung proyekto ni PBBM na mega project sa Bataan Cavite Interlink Bridge ay gagastos yun ng 3 trillion yata pesos, 3 trillion pesos. Trillion yun mga kababayan. Kaya saan kukunin yan? Saan kukunin na pera yung 3 trillion na yan, di ba? Sa Interlink Bridge lang yun, Cavite Bataan. Ngayon mayroon pang proyekto na subway, Metro Manila subway, na mayroong haba na 22 kilometers. Subway sa ilalim ng lupa yan na train. At ang gumagawa niyan ay Hapon. Pero sabi ng iba ay nag-treasure hunt ang mga Hapon. Kaya nakipag-collaborate sila sa sa ating gobyerno na gagawa ng subway para mayroong rason na ma-retrieve yung mga bunkers na panahon ng World War II. Pero yan ay mga conspiracy theory lang yan. Hindi natin alam kung totoo. Pero nandyan nga ang JICA Ang JICA ang isa sa mga kumpanya na nag-construct dyan. At karamihan ay Japanese firm sa Metro Manila subway. Ano sa palagay niyo mga ka-TH? Merong mga ka-TH ko sa channel na ito Yan ang pangalawang pinakamalaking gastos, ang subway, railway station. Ngayon ang pangatlo niyan ay yung hindi pa naumpisahan na international airport sa Pampanga yata. Yun, napakalaking international airport ang gagawin. Saan kukuha? Trilyones din ang gasto. Saan kukuha ng pera? Nangungutang na nga tayo di ba? Saan tayo kukuha? At meron pang ibang mga proyekto na sasabihin dito ni sa iyong araw sa dulo ng video na ito. Kaya marami ang nagsabi na inilabas na yata ni PBBM ang kanyang ginto. Pero hindi naman yan sasabihin ni PBBM na galing sa kanyang ginto yan. Kasi magkagulo magkagulo kahit na ibang bansa ay pwedeng agawin yan. Kasi yan ay galing sa Japan, di ba? Pwedeng kunin ng Japan yan kapag malaman na meron. Ngayon, paano nga ba napunduhan ang mga proyekto na ito? Napaka-imposible. Di ba? Kahit kurakutin pa ni PBBM lahat ng pera ng Pilipinas at ilagay sa proyekto, ay hindi pa rin kakasya. Kasi napaka-mega projects napakalaking mga proyekto yan. At hindi lang yan, di ba? Mayroong mga maliliit na project katulad ng dam, di ba? Gumagawa siya ng mga hospitals. May mga proyekto din at mga small bridges and highways construction. Meron yan at iba pang mga public buildings. Hindi lang yung mega projects. Kaya kulang na kulang ang budget ng ating gobyerno Di ba sa isang taon? Magkano lang ba yung budget sa isang taon ng ating gobyerno? Ikumpara natin sa budget doon sa pagtayo ng mga mega structure na ating tinatalakay ngayon. Kaya sana totoo itong mga ginto na ito na unti-unting itinulong ni PBBM para sa pagpalago ng Pilipinas, lalo na sa infrastruktura. Kasi kapag maganda ang mga buildings ng Pilipinas, pagdating dito ng mga foreigners, ay makikita nila na hindi pala squatters ang Pilipinas, kundi parang New York din ito. O parang Tokyo din ito ng Japan o parang Paris din ito doon sa Europe. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy ng sa iyong araw. GIR, Gross International Reserves ng Pilipinas, biglang tumaas. Ito na ba, sagot, Pebrero 2025, tumaas ang Gross International Reserves ng Pilipinas ng 3.4 billion US dollars. Umabot ito sa kabuwang 100.6.7 billion US dollars. Ang laki diba? Pero bakit? Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito raw ay dahil sa tatlong bagay. Una, foreign currency deposits mula sa gobyerno.
ngayon, bakit nga ba tumataas ang ating gold reserve? Yan nga ang tanong eh. Di ba nabawasan yun dahil nagbenta tayo? Pero sabi ng BSP ay nagbenta tayo dahil mahal ang gold at babalik ito na mas marami pa at malaking profit. Baka yun. Kasi dito sabi, di ba, merong silang investment. Itong dito, ayun, merong foreign currency deposits. And then, meron tayong pagbenta ng mga ginto. Ito, pagtaas ng presyo ng ginto sa global market, kaya tumaas din ang value ng BSP Gold Holdings. Pwede din ganyan. Pero ang ano talaga dito, kasi alam naman ng marami, expected. Kaya nga nanalo si PBBM dahil sa mga gintong yan. Kasi yan ang pag-asa natin, yan ang gold for humanity na sinasabi ni Apo Lakay, ang father ni PBBM, na itulong sa sambayan ng Pilipinas ang mga ginto na yan, itayo ng mga hospitals, ng mga school, ng infrastruktura, tulay, highways, at iba pang mga mega projects, at higit sa lahat yung sa healthcare nga, yung sa hospital, mga hospitals. Yun yung habilin ni PBBM sa kanyang last will and testament, na ang gold for humanity ay para talaga sa sambayan ng Pilipinas, at 10% lamang doon ang ipamana niya sa kanyang pamilya kay PBBM. Kaya siguro si Jaime Marcos ay silos ng silos, no? Dahil dito kasi hindi siya signatory si Jaime. Ang signatory sa mga gintong yun, walang iba kundi itong si PBBM. Sino pa nga ba, di ba? Sino bang anak na lalaki ni Apo Lakay kundi si PBBM? Alright, so tapusin natin ang video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Ang tanong, may kinalaman ba ito sa Marcos Gold na salitain si dating Pangulong Duterte? Si Marcos Jr. raw, ninakaw at ibinenta ang gold ng bansa. Pero ayon sa Malacanang, hindi totoo yan, fake news yan. Klaro ang BSP. Ang ebidensya ng kaunlaran. Ito lang ang ilan sa mga revolutionary infrastructure projects na pinupuntahan ng ating gobyerno. Metro Manila Subway, unang subway ng bansa, partial ops ng 2029, NSR, North South Railway, Clark to Laguna, para di ka na lang matiis traffic. Pangatlo, Mindanao Railway Phase 3, Pasilong River 2, na pang-apat na transport sa Mindanao. Isa pa dito, Magkano Interim Bridge, 32-kilometer bridge, para hindi ka na mag-ikot sa mga gabi. At Kenny, ang Davao Samal Bridge, tulay para sa mas mabilis at ligtas na biyahe sa Davao. Isang upalitan ng Bulacan Airport, mas muli pa sa Maria, kakayanin ang 100 milyong pasahero kada taon. Sandali lang mga kababayan. Ito, yung sa Davao Samal Bridge, di ba? Davao yan eh. Baluarte yan ni Digong. Kung ibang presidente pa yan, ay hindi na magtayo dyan si Digong ng infrastructure. Bahala kayo dyan. Kung iba yun, di ba? Pero kay PBBM, wala. Hindi niya iniisip yung meron palang mga kalaban siya dyan. Kaya, dyan natin makikita ang tao na sumunod kahit sa utos ni Jesucristo. Di ba ang sabi ni Jesucristo, love your enemy. Di ba? Yun yung new commandment ni Jesus, na mahalin pati ang kaaway. Kaya yun ang sinunod ni PBBM. Kahit, kung ako ang presidente, pagtingin ko, Davao pala yan, ha? Wag dyan sa Davao, kasi kalaban yan. Yan yung ng iba, di ba? Pero kay PBBM, nilagyan niya ang Davao Samal Bridge. Napakaganda, oh. Grabe, bilib ako kay PBBM. Meron palang di ba? Railway transit na gagawin din diyan sa Davao. Kaya mga taga Davao, magising naman kayo. Hindi kay Digong yan, kay PBBM yan. At kung matapos yan, utang na loob nyo yan kay PBBM at hindi kay Digong. Kaya magising na kayo diyan sa Davao. Loyal na loyal kayo eh. Hindi naman kayo yung baha nga dyan eh. Mamaya i-vlog ko yung baha dyan, na grabe ang baha pala sa Davao nung nakaraang araw.
Pero nasaan si Sara? Nandun sa Qatar. Umalis si Sara mismo sa araw na bumabaha ang Davao City. Kaya yun ang isang pagkakamali. Ngayon mga taga Davao, anong masabi nyo? Di ba sa Diyos nyo si BP Sara? Pinabayaan kayo, iniwan kayo na binabaha kayo. Grabe na sana yung confidential fund, di ba? Okay, so tapusin natin itong mga listahan ng infrastructures project na gagawin. Ang iba dito ay naumpisahan na eh. At gagawin lahat ito ni PBBM. Tatapusin sa kanyang termino. Kaya wag natin bigyan ng problema si PBBM para matapos ang lahat ng mga proyektong ito. Ligtas na biyahe sa Davao, isang kalitan ng bulak na airport, mas Ito mga kababayan, kaya makikita natin may sinusunod na blueprint, may sinusunod na template si PBBM at yun ang template ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos. Kaya nakita natin, kaya gumanda ang Pilipinas sa infrastruktura noong 1980s dahil kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakilala tayo. Kalibel natin ng Singapore noon sa panahon ni Ferdinand Marcos. Pero ngayon nasaan na tayo? Ang kalibel natin ay Vietnam na, mga kababayan. Kaya sa panahon na ito ay unti-unti tayong tumaas, unti-unti tayong nakilala sa Asia, lalo na sa economic growth. Pangalawa tayo sa India, sa buong Asia. Kahit nga China, naiwan natin sa economic growth. Kaya sinasabi na baka tayo ang munting tigre, di ba? Sa Southeast Asia. Nandiyan ngayon sa Southeast Asia ay Singapore ang maganda ang ekonomiya. Of course, nandiyan yung Japan, China. Pero ang fastest growing economy ngayon ay Pilipinas. Ayon sa mga economist sa buong mundo, yun yung kanilang findings. Pero tayo hindi natin alam eh. Hindi natin na-feel dahil nga ang gulo-gulo dito sa Pilipinas. Natatabunan na ang magagandang gawain ni PBBM, natatabunan sa mga isyu. Yun ang ginagawa nila, Sara. Ginugulo nila para hindi malaman ng taong bayan ang nagagawa ni PBBM sa kanyang termino.